Ang mga aralin sa video na ito ay una, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda sa ating talasalitaan. Ikalawa, unawain natin at basahin ang sanaysay ni Andres Bonifacio na pinamagatang Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog. Ikatlo, mahalagang tanong bilang pagsusuri at gabay na sagot ukol sa akda. Unawain natin ang mga piling salita na narito sa ating talaan. Una, dumulog, lumapit, pumunta, humingi ng tulong. Ikalawa, tumuntong, sumapit, dumating. Ikatlo, nalamuyot, nahikayat, nakumbinsi o nahimas. Ikaapat, paghibo, pag-akit, pagsulsol, paghikayat. Ikalima, hikayat, kumbinsi o sumang-ayon. Ika-anim, sandugo, kapatiran, sumpaan, pangako. Ikapito, kasalatan, kakulangan, kawalan ng pera o kapangyarihan. Ikawalo, kadayukdukan, kahirapan, kawalan ng pera o kakayahan. Ikasyam, masinsin, maayos, siksik. Ikasampo, hamak, mababang uri o kulang sa halaga. Ikalabing-isa, sampalataya, pagtitiwala, debosyon, paniniwala. Ikalabindalawa, sinadlak, hinulog, dinala, pinunta, kinalagyan. Ikalabing-tatlo, mangahas, lakas loob, matapang. Ikalabing-apat, nakipagbaka, nakipaglaban, umalma. Ikalabing-pito, kara-karaka, agad-agad, walang alinlangan, mabilis, nagmamadali. Ikalabing-anim, ginagambala, inaabala, pagpigil sa anumang ginagawa ng iba. Ikalabing-pito, umalingaw-ngaw, dumagundong, narinig mula sa malayo. Ikalabing-walo, pananambitan, kahilingan, panalangin. Ikalabing-siyam, buntong hininga, malalim na paghinga. Ikadalawampu, hinagpis, hinanakit, sama ng loob. Ikadalawamput-isa, nabilibiran, napuluputan, napapalibutan. Ikadalawamput-dalawa, tanikala, kadena, tali. Ikadalawamput-tatlo, nag-akma, nagtama, nagtuwid, nag-angkop. Ikadalawamput-apat, tanglaw, liwanag, silaw o ilaw, gabay sa daan. Ikadalawamput-lima, kaalipustaan, pagmamaltrato, pagmamaliit at pang-iinsulto sa kapwa. Ikadalawamput-anim, inuumang, bitag, tinututok o ipinain. Sa ating pagpapatuloy, bago natin basahin ang sanaysay, ano nga ba ang kahulugan nito? Ang sanaysay ay isang uri ng panitikan na karaniwang naglalaman ng personal na opinyon o kuro-kuro ng manunulat tungkol sa isang tiyak na usapin. Ito ay isang malayang anyo ng pagsulat. Ang may akda ay may kalayaang ipahayag ang kanyang sariling pananaw at paninindigan tungkol sa isang paksa. Karaniwang usaping panlipunan ang paksa ng isang sanaysay. Ito ay naglalaman ng damdamin, punto at argumento tungkol sa isang partikular na usapin. Maaari itong maglaman ng mga estadistika at pag-aaral upang suportahan ang ideya ng manunulat. Layunin itong magbahagi ng impormasyon, manlibang o magbigay aliw o di kaya magpabago ng isipan ng mambabasa. Ito rin ay kasangkapan upang mapaunlad natin ang ating pagsulat, pag-iisip at pagpapahayag ng mga ideya. Sa ating pagpapatuloy, basahin na natin ang akda ni Gat Andres Bonifacio na sanaysay. Ang pamagat, Ang Dapat Mabatid ng Mga Tagalog. Unawain mo ang nilalaman upang masagutan mo ang mahalagang tanong sa iyong aralin. Itong Katagalugan na pinamamahalaan noong unang panahon ng ating tunay na mga kababayan, noong hindi pa tumutungtong sa mga lupaing ito ang mga Kastila, ay nabuhay sa lubos na kasaganaan at kaginhawahan. Kasundo niya ang mga kapitbayan at lalong-lalo na ang mga taga-Hapon.
Sila ay kabilihan at kapalitan ng mga kalakal. Malabis ang pagyabong ng lahat ng pinagkakakitaan. Kaya't dahil dito'y mayaman ang kaasala ng lahat. Bata't matanda at 10 mga babae ay marunong bumasa at sumulat ng talagang pagsulat nating mga Tagalog. Dumating ang mga Kastila at dumulog na nakikipagkaibigan. Sa mabuti nilang hikayat na di umano tayo'y aakayin sa lalong kagalingan at lalong imumulat ang ating kaisipan, ang nasabing nagsipamahala ay nangyaring nalamuyot sa tamis ng kanilang dila sa paghibo. Gayunman, sila'y ipinailalim sa taal na kaugalian ng mga Tagalog na sinasaksihan at pinapagtibay ang kanilang pinagkayarian sa pamamagitan ng isang panunumpa na kumukuha ng kaunting dugo sa kani-kanilang mga ugat at yaoy inihalot ininom nilang kapwa. Tanda ng tunay at lubos na pagtatapat na hindi magtataksil sa pinagkayarian. Ito'y siyang tinatawag na sandugo ng Haring si Katuna at ni Legazpi na pinakakinatawa ng hari sa Espanya. Buhat ng ito'y mangyari ay bumibilang na ngayon sa 300 taong mahigit na ang lahi ni Legazpi ay ating binubuhay sa lubos na kasaganaan, ating pinagtatamasa at binubusog kahit abutin natin ang kasalatan at kadayukdukan. Ginugugol natin ang yaman, dugo at 10 ng buhay sa pagtatanggol sa kanila. Kinakahamok natin 10 ng tunay na mga kababayan na ayaw pumayag sa kanila ay pasakop. At gayon din naman, nakipagbaka tayo sa mga Intsek at mga Ulandes na nagbalak na umagaw sa kanila nitong Katagalugan. Ngayon, sa lahat ng ito, ano ang sa mga ginawa nating paggugugol ang nakikitang kaginhawahang ibinigay sa ating bayan? Ano ang nakikita nating pagtupad sa kanilang kapangakuan na siyang naging dahilan ng ating paggugugol? Wala kundi pawang kataksilan ang ganti sa ating mga pagpapala at ang mga pagtupad sa kanilang ipinangakong tayo ay lalong gigisingin sa kagalingan. Bagkus, tayo'y binulag. Inihawa tayo sa kanilang hamak na asal. Pinilit na sinira ang mahal at magandang ugali ng ating bayan. Iminulat tayo sa isang maling pagsampalataya at isinadlak sa lubak ng kasamaan ang kapurihan ng ating bayan. At kung tayo'y mangahas humingi ng kahit gabahid na lingap, ang nagiging kasagutan ay ang tayo'y itapon at ilayo sa piling ng ating minamahal na mga anak, asawa at matandang magulang. Ang bawat isang himutok na pumula sa ating dibdib ay itinuturing na isang malaking pagkakasala at karakarakang nilalapatan ng malahayop na kabangisan. Ngayon, wala nang maituturing na kapanatagan sa ating pamamayan. Ngayon, lagi nang ginagambala ang ating katahimikan ng umaalingaw-ngaw na daing na pananambitan, buntong hininga at hinagpis ng makapal na ulila, balot mga magulang ng mga kababayang ipinanganyaya ng mga manlulupig na Kastila. Ngayon tayo'y malulunod na sa nagbabahang luha ng ina, sa nakitil na buhay ng anak, sa pananangis ng sanggol na pinangulila ng kalupitan, na ang bawat patak ay katulad ng isang kumukulong tingga na sumasalang sa mahapding sugat ng ating pusong nagdaramdam. Ngayon, lalo't lalo tayong nabibilibiran ng tanikalang nakalalait sa bawat lalaking may iniingatang kapurihan. Ano ang nararapat nating gawin? Ang araw ng katwiran na sumisikat sa silangan ay malinaw na itinuturo sa ating mga matang malaong nabulagan ang landas na dapat nating tunguhin. Ang mga liwanag niya'y tanglaw sa ating mga mata
upang makita natin ang mga kukong nag-akma ng kamatayang alay sa atin ng mga ganid na asal. Itinuturo ng katwiran na wala tayong iba pang maaantay, kundi lalo't lalong kahirapan, lalo't lalong kataksilan, lalo't lalong kaalipustaan, at lalo't lalong kaalipinan. Itinuturo ng katwiran na huwag nating sayangin ang panahon sa pag-asa sa ipinangakong kaginhawahan na hindi darating at hindi mangyayari. Itinuturo ng katwiran na tayo'y umasa sa ating sarili at huwag antayin sa iba ang ating kabuhayan. Itinuturo ng katwiran na tayo'y magkaisang loob, magkaisang isip at akala, at tayo'y magkalakas na maihanap ng lunas ang naghaharing kasamaan sa ating bayan. Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan. Panahon nang dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan. Ngayon, panahon nang dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga mahal at dakilang aral na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa ating kaisipan. Panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog ang pinagmula ng kanilang mga kahirapan. Araw na itong dapat kilalanin na sa bawat hakbang natin ay tumutuntong tayo at nabibingit sa malalim na hukay ng kamatayan na sa atin ay inuumang ng mga kaaway. Kaya, o mga kababayan, ating idilat ang nabulag na kaisipan at kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas sa tunay at lubos na pag-asa na magtagumpay sa minimiting kaginhawahan ng bayang tinubuan. Inyong nabasa at naunawaan ang nilalaman ng sanaysay ni Andres Bonifacio. Dumako tayo sa mahalagang tanong ukol sa akda at gabay na sagot. Unang tanong, ano ang paksa ng sanaysay? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Tinalakay sa sanaysay ang mga pangako ng mga dayuhan sa Pilipino noong unang dumating sila sa bansa. Dala ng pagiging mabuting tao ng mga Pilipino, naniwala sila sa napagkasunduan na ang mga Kastila ay magdadala ng kagalingan, kaunlaran, kaalaman at lalong kagandahan ng buhay sa mamamayan. Kanilang pinahintulutan ang mga gagawin at nais na isakatuparan, ngunit kalaunan nasira at nalihis ang mga pangakong napagkasunduan. Lalong pahirap ang nilikha, kamangmangan ang nais na maghari upang walang makaunawa sa kanilang mga ginagawa. Mangyari pa, inari ang yaman ng bansa at tinanggalan ng karapatan ang mga katutubo. Binulag sa mga turo at huwad na pananampalataya. Ang akdang ito ay umikot sa pagmumulat sa tunay na kalagayan at hangarin ng dayuhan sa bansa. Panawagan din ito sa mamamayang Pilipino na gumising sa katotohanan at paniwalaan ang kapwa Pilipino sa kanilang mga pinaglalaban dahil ito ay para sa bayan at sa kapwa. Ikalawang tanong, paano ipinahayag ng may akda ang kanyang pagnanais na dapat gawin ng mga mamamayang Pilipino? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang may akda ay naglalahad ng mga kaganapan bago pa man dumating ang Kastila sa ating bayan. Nakasaad sa kanyang salaysay ang kalagayan noon at hinambing niya ito sa kalagayan ng bayan simula nang maghari ang mga Kastila. Tinukoy niya ang magandang pangako kung bakit sila naririto sa bansa at ang unti-unting pagbabago ng mga ito mula sa magandang layunin tungo sa mga pang-aabuso at pagmamalupit sa mga Pilipino. Pinaunawa niya na walang magandang hangarin dahil huwad lamang ang lahat sa simula. Huwag nang asahan pa ang kanilang pangako sapagkat hindi nila ito gagawin kailanman.
Sinabi rin na huwag tayong umasa kanino man sa pagpapabuti ng ating bansa kundi mga sarili lamang natin dahil tayo ang tunay na may malasakit at nagmamahal sa kapwa at sa kinabukasan ng bayan. Nilahad ng may akda ang nangyari sa mamamayan at sa bansa simula nang ang mga Kastila ay dumating at naghari ang kanilang mga turo sa lipunan. Wala itong magandang bunga. Pinasama lamang nito ang ating kalagayan sa lahat ng aspeto bilang isang Pilipino. Ikatlong tanong, dapat bang isaalang-alang ng mga Katagalugan ang nais ng may akda para sa ikabubuti ng bayan? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Kung uunawain ang kanyang tinuran sa sanaysay, oo ang magiging sagot, sapagkat lahat iyon ay may katwiran at tama ayon na rin sa ating kasaysayan. Tumindi ang pang-aabuso at kalupitan ng mga Kastila sa Pilipino. Hindi karunungan ang hatid kundi lalong kamangmangan upang di tayo makaunawa at sa gayon magagawa nila ang anumang naisin sa bansa para sa kanilang sariling kabutihan. Kapag ikaw naman ay nagreklamo at nais mo lamang ipagtanggol ang iyong karapatan, ikaw pa ang mapaparusahan. Wasto ang nakasaad sa kanyang katwiran. Nakasalalay ang kaunlaran ng Pilipinas sa sarili nitong mamamayan at huwag dapat iasa sa mga dayuhan. Wala rin dapat ibang maghari at mamuno para sa kaunlaran, kapayapaan ng bayan kundi ang sarili nitong mamamayan. Ikaapat na tanong, sa iyong palagay, paano nakaapekto sa may akda ang kalagayan ng bansa sa panahon ng himagsikan? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Dulot ng karanasan ng may akda sa kamay ng mga dayuhang Kastila kaya naisulat niya ang sanaysay. Malaki ang naging epekto nito sa may akda. Masama sa kanyang kalooban ang maling pagturing sa kapwa Pilipino gayong tayo ang orihinal na mamamayan nito. Ang mapapait na karanasan, pang-aabuso, kalupitan at kasamaan na kanyang nauunawaan na saksihan ang nagtulak sa kanya. Tunay din ang kanyang pag-ibig sa bayan sapagkat isa siya sa mga nakipaglaban upang makalaya sa kalupitan at matigil ang panghahamak sa bayan at sa mga Pilipino ng mga dayuhan. Nais niyang makita muli ang maayos, mapayapa at maunlad na bansa bago pa man dumating at naghari ang mga Kastila. Nais niyang matigil ang mga nakikitang maling ginagawa ng dayuhan at ng kapwa Pilipino na hindi nakakabuti sa kalagayan ni numan. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.